Munting ilawan ng sanlibutan na dapat pagningning upang sila'y magabayan. Kadiliman ng kapaligiran, ang munting ilawan ay dapat na mapagmasdan. Pagningin mo ang iyong ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Akayin mo ang mga taong nasa karimlan. Huwag ka sanang panghinaan at huwag mong hayaan ilawan mo'y maparang munting ilawan sa Yes, purihin ang Panginoon. Salamat po muli sa kahabagan at biyaya ng Diyos. Tayo'y nilingap niya sa araw na ito at tamasahin natin ang pag-ibig, kabutihan, pagpapahinuhod, ang pagpapatawad at pang-ingat ng Diyos sa ating mga buhay, maging sa inyo pong lahat. Mga kababayan, ang kapayapaan po ay sumainyo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. ilawan upang kadilim ay lumisan. Maging gabay ka ng buong sanlibutan. Kain mo ang mga taong Uli po ay ating samantalahin ang pagkakataon pong ito. Tayo po ay binigyan na naman ng Diyos ng kalakasan. Salamat sa Diyos. At kayo man, saan man abutin ang tinig na ito. Pagpapala at pag-iingat ng Diyos sa pakikinig ng kanyang mga salita ay tamasahin po ninyo. Ngayon po ay may napapabalitang lindol po sa lugar ng Jensan po sa Mindanao. Yes. At marami po may mga gusali na bumagsak at nawasak o nagiba. Dito po natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos, na wala nga talaga sino man taong pwedeng magyabang, magmalaki, kahit na alam ang tao kasi, kahit alam naman nilang wala silang magagawa laban sa Diyos, malakas lang ang loob ng tao sumuway sa Diyos. Pero ang katotohanan, wala naman talaga tayong magagawa laban sa Panginoon. Pero nakapagtataka, bakit ang tao malakas ang loob sumuway sa Diyos at hindi sumunod? Yamang alam rin naman nila sa sarili nila na hindi naman nila kayang labanan ang Panginoon. Although ang tao, nagagawa talaga ng tao yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos dahil sa akala ng tao ay ang Diyos ay nababaliwala lamang binabaliwala lamang ng Diyos yung mga gawain ng tao na kahit hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, parang hindi naman pinapansin ng Diyos. Maaaring yan ang isip nila, Yung iba naman, ang dahilan, mabait daw si Lord. Kaya, inaabuso nila. So yung iba naman, ang sabi naman ng iba, ay ang tao ay walang tao na perfecto.
walang taong perpekto, walang taong perfect, wala daw taong makakasunod sa Diyos, sa utos ng Diyos. Maraming dahilan bakit ang tao gumagawa at patuloy na gumagawa ng mga bagay na mali o kaya labag sa utos ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Ngayon, mahalaga po na maunawaan ng tao. Tulad yan, pag may lindol, bukang bibig ng tao, Lord, tama na. Naalala kong lumindol din nakaraan. Tama na, Lord, tama na. Ganon din ngayon. Yun din ang sabi ng iba. Tama na. Stop mo na, Lord. Nagagawa naman nilang tumawag sa Diyos. Pala, nga lang ay pag nakaramdam na ng takot. May takot naman pala, no? May takot naman pala ng tao. Ba't hindi lang gamitin yon para maging way para sumunod ang tao sa Diyos? Yung takot na yon, maganda sana kung ginagamit nila sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi yung takot mamatay or takot masaktan. Diba? Dahil sabi nga, ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang ipagtanim ang kasamaan, masamang lakad, ang kahambugan. So, bakit ang tao nakakaramdam ng takot? Pagka talagang actual na may mangyayari. Pero hanggat wala pa, ayan, parang mga taong matatapang. Pag sinaway ang tao, ayaw nilang makinig. Lindol pa lang, akala mo ang tao ay parang himatayin na sa takot. Lindol pa lang yon, mga kababayan. Akala mo ang mga tao ay nabagsakan na na tabunan na sa sobrang takot. Sabi nga sa aklat ng awit, bakit nga ba may lindol? Sa mga balita, ang sabi nila ay dahil sa fault line. Yung iba naman dahil sa gumalaw yung ganito, ganyan. Yun ang nagiging dahilan ng paglindol. So, common na po yun na magiging pahayag ng tao kapag lumilindol. Pero hindi nila inaalam kung sino talaga yung may kapangyarihan para mangyari. Tulad ng pagkakaroon ng sa lupa, bakit nagkakaroon yan? Or bakit nga ba yung tulad ng bulkan, bakit pumuputok? Bakit yung baha, nagkakaroon ng baha? Yan ba ay nangyayari lang yan dahil sa kalikasan o kalikasan na basta na lang namumuo o nangyayari na walang may gawa. Dito kasi sa awit, nais kong basahin itong talatang 2.
Sa talata mo ng 1, O Diyos, iniwaksi mo kami, ibinagsak mo kami. Ikaw ay nagalit. O papanauliin mo kami. Iyong niyanig ang lupain. Iyong pinabuka. Pagalingin mo ang mga sira niyaon sapagkat umuuga. Nagpakita ka sa iyong bayan ng mahihirap na bagay. Iyong ipinainom sa amin ang alak na pang paghiray. Yan. Ang Diyos, pagka nagalit, isa sa paraan para maipakita ng Diyos yung kanyang galit ay sa pamamagitan ng lindol. So dapat may alam ang tao diyan may kaalaman o may idea din ang tao. Hindi yung dahil sa may mga ganito ang ilalim ng lupa kaya nagkakalindol, kundi dapat alam din ng tao na dahil ang Diyos nagagalit. At isa sa way ng Panginoon para maipakita ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagyanig. Ano po? Sa pamamagitan ng lindol sa lupain. Kaya, yung pagbuka ng lupa, mga minamahal, ang Diyos din ang gumawa noon. Kung bakit bumubuka yung lupa, kung bakit may fault line, kaya ang lupa bumubuka, ang Diyos din po ang gumawa. Dahil ang sabi rito, iyong pinabuka. Ayan. So, bakit nga ang tao, kahit hindi nagbabasa ng Biblia, lumalabas sa bibig nila? Excuse po. Tama na, Lord. Sa Bisaya, hunungan na, Lord, hunungan na. Hunungan na in town. Lord, Lord. Kaya po mga kababayan, kaya tayo naghihimok, lagi nating pinapahayag dito na dapat matakot sa Diyos. Wala naman talaga tayong magagawa. Wala tayong magagawa laban sa Diyos. Sinasabi ko na po yan. Wala tayong magagawa laban sa Diyos. Kaya kung ako po sa inyo, ay sumunod na po tayo sa Panginoon. Huwag na po tayong magtigas-tigasan pa sa Panginoon. Huwag na po tayong magmatigas. Tayo po ay magbalik loob sa Diyos. Magsisi. At kilalanin natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Dahil alam ng tao na wala tayong kalaban-laban. Ano po? Sipin mo yan. Mamamangha ka kung bakit ang lupa, sa bigat ng lupa, ay kayang gumalaw na parabagang napakagaan lang na para iduyan, na kahit anong pigil mo ay talagang hindi mo kakayanin. Lindol pa lang yan, mga kapatid. Takot ang tao. Kita ko yung mga hiyawan ng tao, Humihiyaw sila. Humihiyaw sila sa takot.
Excuse po. Humihiyaw sila sa takot. Dito sa Job, ang nakalagay po sa 9 ng Job, basahin ko po ang talata ay 6. Na siyang umuuga ng lupa sa kaniyang kinaroroonan. At ang mga haligi nito ay nangayayanig. Tingnan niyo po, mga minamahal. Yung lupa na uuga, di ba? Sa kinaroroonan. Kaya tandaan niyo, sa mga lugar na pinadadalhan ni Lord ng mga ganong pangyayari, may purpose si Lord. Maaring kinakalabit ka. Maaring inuuga ka para ikaw'y magising. No? Na mukhang malalim na yung pagkatulog mo. Malalim na yung inabot ng iyong pagkatulog. Gumising ka na. Kailangan mo nang gumising. Amen? Na hindi ka na dapat tulog hanggang ngayon. Marami kasing tao, tulog pa rin hanggang ngayon. Paano po ang tao tulog? Tulog. Parang mga patay na hindi kumikilos, hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tulog na walang kamalayan. Ano po? Sa nangyayari. Para bagang meron na palang nangyayari pero ang tao ay baliwala lang. Binabaliwala lang ng tao. Naririnig na ng tao ang salita ng Diyos, ini-ignore pa rin ng tao. Nakakalungkot po kasi yung salita naman ng Diyos noon pa yan pinangaral. Marami nang nangangaral hanggang ngayon, lalo na ngayon, ano? Lalo na sa panahon ngayon, dami nang nangangaral ng salita ng Diyos. At ako naniniwala ay may ilan dyan na mga sinugo o lingkod ang Diyos para gawin na ihayag ang kanyang mga salita. Pero sino po ang mga makakaunawa? Sino ang mga kaalam na yang mga naririnig ng tao ay para ang tao po ay warningan na may mga masasamang mangyayari o bagay na maaring kasasapitan ng tao kung hindi ang tao magbalik loob sa Panginoon. Kailangan ng tao iba-iba ang pinasasapit ni Lord sa bawat lugar. Meron sa isang lugar, baha. May purpose si Lord diyan. Hindi nga lang inaalam ng tao. Ang tao, nagagalit, tini-question, bakit walang ulan? Bakit baha? Bakit may bagyo? Bakit may lindol? Dapat alamin ng tao na hindi ginawa ng Diyos na walang kadahilanan ang mga ganyang bagay. So, ginigising ng Diyos ang tao. Pag lindol kasi walang tao po na kahit sabihin na natin na matigas ang ulo mo or nagpatay malisya lang o manhid ang tao, subukan nyo pagka
ugain yan. Lalaki ang mga mata sa takot. Anong nangyari? Anong nangyari? Yan, di ba? Marami talaga natatakot sa lindol. Kahit nga yung mga kriminal natatakot pa rin yan eh. Yung malakas ang loob pumatay ng tao, na matatapang na mga tao. Walang kaluluwa o mga halang ang bituka, sabi ng iba. Paglindol, tingnan mo, paglindol yan, takbo din yan. Naghahanap din yan mga safe na lugar. Takot din yan paglindol. Opo. Kahit sino pwedeng talagang matakot sa Diyos. Pero sana man lang yung takot na yan ay ginamit ng tao para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayon. Ginigising ng Diyos ang tao. Kumbaga, pag ginigising ka, inuuga ka, hindi ka basta nagigising sa, hoy, gising, 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 gising. Hindi ka na basta nagigising sa ganon. Pero kapag ka inuga ka o kaya tinapik ka, magugulat ka. Ano po? Naalala ko yung nung ako'y naging kusinero pa sa isang malaking palaisdaan, yung tawag nun ay karaw, sa iba naman ay paraw, yung sa Bisaya, yung para siyang barkong maliit, pero sa Bisaya ang tawag ay bangka. Ang bangka dito kasi ay maliit eh, yung parang may sagwan, pero ang sa amin yung bangka ay malalaking sasakyang pandagat yon. Naging kusinero ako noon. Tapos, siyempre, yung mga kasamahan mo ay pag nasa isang lugar, halimbawa dumadayo sa isang lugar, halimbawa sa Masbate, ay minsan sila ay gustong umahon sa lupa. Ikaw naman, ay di ka makaalis kasi ikaw yung bantay. No? Uuwi yun minsan, hating gabi, ay kailangan mo na gising ka nung oras na yun para pag tumawag sila, ay maririnig mo. Kailangan hindi ka tulog. Dahil pag ikaw po ay tulog at yun ay tumawag, lalanguyin ka nila. Lalangoy sila eh, walang masakyan eh. Lalangoy sila. Tapos, pupuntahan ka hanapin ka kung saan ka nakatulog. Tulog na tulog ka dahil siguro sa antok. Hindi ka magigising sa antok. Ang gagawin nila, kukuha ng tubig, bubuhusan ka bigla ng maraming tubig. Magugulat ka na lang. Ganon po ang gagawin sa'yo. Diba? Hindi ka nagigising sa sigaw, pero bubuhusan ka ng tubig para magising ka. Ganyan din po, may mga baha. Tubig din yan. Diba? Pag may sunog, diba? May lindol. Mga paraan ng Diyos yun eh. Way ng Diyos yan para ang tao ay magising. Kaya huwag tayong gumawa ng isang masasabi nating dahilan. Kaya lumindol po yan, kasi ganito, mayroon po yang sa ilalim ng lupa, gumalaw. Sino nagpagalaw? Di ba si Lord, pinabukan niya ang lupa. Niyanig niya ang lupa dahil sa kanyang galit. Amen? Galit po pala si Lord. Kaya ginawa niya ang mga bagay na yan. Kaya maraming tao na sumisigaw, tatakot. At Diyos ko po, Lord. Dalaw-dalaw na binabanggit eh. Diyos ko po, Lord. Diyos ko po, Lord. Madali lang banggitin yung Diyos ko po, yung Lord, Lord.
pagka mayroon ng bagay na kinakatakutan. Paano pa kaya sa panahon na dumating si Kristo, na pagdating ng Panginoon at malaman na ng tao na siya hatulan na doon sa walang hanggang kaparusahan, siguro babanggitin din niya yung pangalan na yan, Lord, Lord, Lord. O, di ba? Pero hindi na siya pakikinggan ng Panginoon. Kahit tinawag pa niya ang Panginoon na Lord. Nung panahon na yon, wala nang awa. At kahit tinawag pa niyang Lord, hindi na rin siya paniniwalaan. Talagang Lord mo ba siya? Ba't mo nasabing Lord? Sinunod mo ba siya? Ba't mo nabanggit na Diyos ko po, Diyos mo ba siya? Yun yung dapat na malaman ng tao. Bakit mo siya tinawag na Lord? Para bang ikaw ay isang masunurin sa Panginoon dahil Lord ang pagkabanggit mo? Di ba? Yun ang ibig sabihin ng Lord eh. Namumuhay ka na siya yung pinapanginoon mo. Kaya lumabas sa bibig mo, nasambit mo na, Lord, Lord. Para bagang totoo na siya yung Lord mo. Pero sa bibig lang po yan. Bakit? Natakot ka eh. Sa takot mo. Kasi mayroong ibig sabihin ng Lord at saka Diyos ko. Hindi mo siya Diyos kung hindi mo siya sinusunod. At hindi mo siya Lord kung wala kang takot sa Kanya. Diba? Eh habang panahon, di ka man lang natakot sa Diyos. Pero yung minsan na lumindol, bigla mo siyang tinawag na Lord. Paano mo nasasabing Lord mo siya sa buhay mo? Tayo, marami tayong Lord, marami tayong Panginoon, tayong mga tao. Yung pera, yung sarili natin, yung mga tao, mga ina-idol natin, yung mga amo, maraming mga tinatawag na Lord. Pero kapag ang sinasabi nating Lord yung nagpapalindol o yung gumawa ng langit at lupa, paano mo man nasasabi na siya ang Lord? Sabi nga sa Mateo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang bawat isa na gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, nagagawa po pala talaga ng tao na bumanggit na Lord, pero hindi sapat na batayan na Lord mo siya. Kasi, yung pagtawag mo sa kanyang Lord, ay parang ipinahayag mong siya yung iyong Panginoon. Pero, tandaan, kung hindi mo siya sinusunod sa buhay mo, hanggang bibig lang yung Lord mo siya, pero hindi mo siya talaga Lord. Halimbawa, sinasabi mo, mahal na Panginoon. Halimbawa, mahal na Panginoon. Aba, dubli na yon, mahal na Panginoon pa. Eh kasi pag mahal mo si Lord, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa Kanya? Basahin mo sa Bible. Nakalagay sa aklat ng Juan, 5:3. Ito ang pag-ibig, pagmamahal, pag-ibig mo sa Diyos na tuparin ang kanyang mga utos. Yan. Kaya yung takot talaga, no? Pwede talaga yung takot ay magbabago ng buhay ng tao. Ano po? Nagiging mababa, nagiging siya pagka natakot na sa Diyos. Kaya mas maganda, totoong takot na araw-araw ka sumusunod sa Diyos. Dapat araw-araw may takot sa Diyos. Hindi lang yung panahon na may lindol, doon ka takot. Amen? Hindi yung panahon lang na may bagyo, doon ka natakot. Pero sa habang panahon na walang pinasasapit si Lord na bagyo, hindi ka natatakot. Yon. Salamat po sa Panginoon. So, tuloy po tayo. Katulad halimbawa, ano po, sabi nga sa aklat pang Jeremias, mayroon pa dito.
Dagdagan po natin sa kabanatang 10 ng Jeremias. Dito po sa talata na 10 din. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Ayan ha. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang puot ay nayayanig ang lupa. At hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang galit. Tingnan nyo, walang makatatagal. Ano po? Hindi mo siya matatagalan. Maaari sigurong sa umpisa, pwede kang magtangkang mag-resist, ano po. Pero, hindi tuloy-tuloy na magagawa ng tao. Kasi, wala namang pwedeng tumagal sa Diyos kung patagalan. Bakit? Siya walang hanggan tayo may hangganan. Patagalan ba? Patigasan ba? Kumbaga, ano po? Patigasan ba ang gusto? Aba, hindi mo pwede takutin si Lord ng patigasan. Hindi mo siya pwedeng takutin ng patagalan. Hindi mo siya pwedeng takutin ng pataasan. Yung palakasan. Hindi rin po. Wala. Saang parte o saang anggulo na makipag laban ka, wala kang magagawa. Hindi makatatagal ang sino man laban sa Diyos. Yun nga lang gutom ang Diyos hindi nagugutom. Ikaw nagugutom. Naku po. Baka isang linggo pa lang lupaypay ka na. O kahit isang araw lang wala kang kain, lupaypay ka na. Si Lord hindi mang lulupaypay. Amen. Diba? Bibigyan ka ni Lord ng sakit, si Lord hindi magkakasakit. Makakatagal ka ba? Hindi. Walang makatatagal sa Kanya. Patigasan ba ang gusto mo? Sasabihin mo, wala akong pakialam. Kung ang Diyos din hindi rin makikialam sa iyo. Diba? Sasabihin ng tao, saka na lang. Saka na lang. Narinig mo yung salita ng Diyos. Dapat kang magbagong buhay na. Magbalik loob sa Diyos. Sabihin mo, saka na lang. Saka na lang. Diba? Pagdating ng mga bagay na mayroon kang kahilingan, ano kaya kung gawin din ng Diyos sa iyo, yung saka na lang? Adi, sino kayang kawawa, mga minamahal? Sinong kawawa? Di ba tayo? Kung hindi natin pinapansin ang ipinagagawa ng Diyos, tapos tayo nananalangin, Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako noon. Tapos, gagawin din ng Diyos sa iyo. Hindi ka rin papansinin. Sa tingin mo, sinong mas kawawa? O sinong kawawa? Hindi yung mas, kundi sino yung kawawa? Naintindihan po natin, mga kababayan. Kaya nga ang sabi rito, ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Sa kaniyang puot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kaniyang galit. Hindi matatagalan. Yung lindol lang, napakaikling oras lang yan. Yung lindol, napakaikli. Siguro, di ko alam kung mayroon nang napapabalita na lumindol ng kalahating oras. Yung ikli na yon,
Kadalasan siguro na sa mga 5 minutes, 10 minutes, hindi ko alam kung ano bang tagal ng lindol. Comment lang kayo. Ano bang tagal ng normal na lindol na kadalasan nangyayari? Umaabot kaya yun ng mga 20 minutes? Yun sa tingin niyo po yung 20 minutes na yon, makakatagal ka? Halimbawa dumuduyan yung lupa, tapos ang ginawa mo ay gusto mong mapapanatiling nakatindig ka. Tapos habang dumuduyan, umuuga, ay siguro manlalambot ka katagalan nun. At pag nanglalambot ka na, naliliyo ka pa, ewan ko lang kung hindi ka magkukulaps. Diba? Doon pa lang patunay, hindi ka makakatagal sa Diyos eh. Yung patagalan lang, kumbaga, hindi po tayo magtagumpay. Kahit nga ikay nakaupo, pag lumindol, pansin niyo po ba? Ako maraming beses na rin ako nakaranas ng lindol. Kahit nakaupo ka at nasa isang sahig, sa katagalang uga, naliliyo ka hanggang sa nanlalambot na yung tuhod mo. Pag hindi pa yan tumigil, para ka nang magsusuka hanggang sa ikaw ay mawalan ka na ng malay. Diba? Pag hindi pa tumigil. Kahit kumapit ka pa, kahit anong kapitan mo, maliliyo ka talaga. Marang sa simula, malakas ka pa. Pero pag tumagal ang lindol, manglalambot ka din hanggang sa ikay mabuwal. O, kita nyo po, walang makatatagal, di ba? Kaya yun ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Ang mga bansa hindi makatatagal sa Kanya. Walang pwedeng tumagal sa Panginoon. Pero, ang tao nagmamatigas, di ba? Ang daming tao. Naririnig na ang salita ng Diyos. Saka na lang. Tapos yung iba, pag-iisipan ko muna. O kaya yung iba, sasabihin, saka na lang pag nananawa na ako. Saka na lang pag nakamit ko na yung pangarap ko, yung ambisyon ko. Saka na lang. Laging ganon, laging ganon. Mayroon silang binibigay na panahon kung kailan sila maglilingkod, kung kailan sila magdesisyon, kung kailan sila maging seryoso, kung kailan sila susunod sa Panginoon. Meron siya lang ibinibigay na panahon na iniisip siguro nila, magagawa nila yun. Ano po? Pero pagdating ng panahon, wala rin. Hindi na naman na tinupad. So ang nangyayari po, kung ang Diyos siguro, tutumbasan agad yung ginawa mo. Halimbawa, sabihin mong, saka ka lang maglingkod, papaano araw-araw tayo kumakain? Araw-araw tayo uminom ng tubig? Ano kaya kung hindi ka pakakainin ng Diyos hanggat hindi ka sumunod? Tapos, sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng pagkain, bigyan mo ako ng inumin. Sasabihin ni Lord sa'yo, saka na lang pag sumunod ka na lang, kung pag sumunod ka na. O diba? Sinong kawawa? Saka na lang, Lord, kapag malapit ka nang dumating. Saka na lang, Lord, pag wala na akong ginagawa. Saka na lang pag hindi ako busy. Ay nako, mga kababayan. Sasabihin din sa'yo ni Lord, saka na lang. Maraming tao, iniiwas-iwasan na marinig ang salita ng Diyos. Pag naalam ng mga tao na nagsishare ka na ng words of God, kanya-kanya ng pulasan ang mga tao, kanya-kanya ng layo sa iyo. Kahit nakaupo, halimbawa, nagsimula ka ng mag-share. Nako, yung mga nakaupo, unti-unting nagpalinga-linga. Kunyari, nagpalinga-linga sila, parang may tinitingnan sa labas. At unti-unting nalayo, tatayo. Diba? Pero mapapansin mo, parang ayaw lang nilang mapakinggan yung salita ng Diyos. Yun ang mapapansin mo sa kanila. Diba? So, hindi ko alam kung ganun din po yung mga ilan sa atin. Pero sana naman hindi. Dahil napakapalad ng isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap. 11:28 ng Lucas ba yun? Na bagkus lalong mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap. Yun. Kaya yung pakikinig, mahalaga din yan. Pero maraming tao umiiwas dyan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero, pagdating ng araw, ito po ang sasabihin natin.
Pagdating ng araw, yung salita ng Diyos na iwasan ng tao, yun din yung hahatol sa kanya. O, di ba? Kahit anong iwas mo pala, darating din ang araw, doon ka rin babagsak. Saan? Sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang hahatol sa iyo. Pagdating ng araw. Kaya huwag nating iwasan ang salita ng Diyos. Ikabubuti mo rin yan eh. Ang totoo nun, maraming umaayaw sa utos ng Diyos na sundin. Pero yung utos ng Diyos, naging protection patuloy sa tao para hindi mapapahamak ang tao. Isipin nyo, yung utos ng Diyos na iniwasan ng tao, siya ang puprotekta sa tao. Iwan ko lang kung naiintindihan ng ating mga kababayan, pero sana maintindihan po ninyo. Tulad ng baha, dito lang sa lugar namin, walang ulan, mainit, walang tubig, tuyo. May dahilan si Lord dyan. Katulad halimbawa dito sa aklat ng Deuteronomio. Kung sa ibang lugar ay lindol, sa ibang lugar naman ay walang ulan. Sa Deuteronomio 28, ganito po ang sinasabi sa talatang 22. Ano bang dahilan kung bakit minsan si Lord nagpapasapit ng tagtuyot or kakulangan ng tubig o ulan or hindi maulan o hindi inuulan? Ano po ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nangyayari din naman yan sa isang lugar? Verse 22, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init. Ano po? At ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. At ang iyong langit na nasa itaas ng iyong ulo ay magiging tanso. Yan. At ang lupa na nasa ilalim mo ay magiging bakal. Verse 24. At ang ipauulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abo at alabok mula sa langit ay bababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magiba. Ayon. Dito sa magandang balita, Deuteronomio 28 talatang 22, ganito naman ang sinasabi. Lilipulin kayo ni Yahweh sa pamamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Padadalhan din niya kayo ng matinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang sa hindi kayo ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Paulanan kayo ni Yahweh ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo'y lubusang mapuksa. Tingnan yung lugar dito lang sa amin. Kailan lang napuno ng alikabok sa pagputok ng bulkan. Tapos, ang tigas ng mga lupa dito. Yung mga lupa ay nagbibitakan na pwede ka nang mabuslot. Sabi ng salita ng Tagalog, mabuslot. Yung sa Bisaya naman ay mabulahog. Ang siwang ay halos gadangkal ang laki. Ano po, na pag hindi ka nag-ingat, pwede kang mabalian. Dahil maisuot yung paa mo sa laki ng bitak ng mga lupa. Mga kababayan.
Samantalang sa ibang lugar may baha. Kita niyo po, ano po ang isa sa dahilan? Mga kababayan, bakit nangyayari din yan? Dahil nilalabag ng Diyos ang kanyang nilalabag ng tao ang kanyang mga utos. Paano dito kasi, ang mga kalalakihan dito, mga sabungero, at nagpatayo pa ng malaking sabungan na akala mo'y Araneta Coliseum. Ano po mga kababayan, no? Ay sabi kasi dito, huwag ninyong lalabagin ang alinmang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh, ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, subalit kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at na mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Tingnan nyo. Yun pala ang isa din sa dahilan kung bakit sa isang lugar naman ay may tagtuyot. Ipinagkakait ang ulan. Ilang beses kukulimlim, akala mo'y uulan. Ay makikita mo, liwanag na naman ulit. Samantalang sa ibang lugar, baha-baha naman. Ayun. Iba naman ang pinasasapit ni Lord doon. Iba naman, baha naman sa ibang lugar. Sa isang lugar, tuyo. Sa isang lugar naman, lindol. Kita nyo mga kababayan, no? Diyan pa lang, maiisip na ng tao, bakit ganun? O, tulad dito, baha. Dito sa aklat ng Jeremias 47, ano naman pong dahilan bakit nagpapasapit na naman si Lord ng baha? Hindi isa-isang lugar pari-pareho ang pinasasapit ni Lord, ha? Magkaiba. Magkaiba. May purpose si Lord. 47 talatang 2 ng Jeremias. Ang sabi rito, sa talatang 2, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, tubig ay umaahon mula sa hilagaan at magiging baha at aapawan ang lupain at ang lahat na nangaruroon, ang bayan at ang nangagsisitahan doon. At ang mga tao ay magsisihiyaw at lahat ng mananahan sa lupain ay magsisitangis. Diba? Tandaan nyo ba mga minamahal? Daming umiiyak, may mga nalulunod, may mga lumulutang na mga hayop, na mga alaga, nabulwas ang mga fishpan, ang mga bahay ay lumubog. Diba? Mga kababayan, nagsisitangis ang mga tao. Humahanap humihingi ng rescue. Rescue nyo kami, nasa bubong na po kami. Bakit nangyayari yan? Mga minamahal, na magkaibang lugar, iba-iba ang pinasasapit ni Lord ng mga bagay na yan. Bakit? Sabi kasi dito sa talatang 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na propeta tungkol sa mga Filisteo bago sinaktan ni Faraon ang Gaza. Yon. Dito sa talatang 5, kakalbuhan ay dumating sa Gaza, Askalon ay napahamak at ang nalabi sa kanilang libis hanggang sa kailan magkukudlit ka. O ikaw na tabak ng Panginoon, hanggang kailan di ka tatahimik? Pumasok ka sa iyong kalooban. Ikaw ay magpahinga at tumahimik. Paanong ikaw ay matatahimik dangang binigyan ka ng Panginoon ng bilin laban sa Askalon at laban sa baybayin ng dagat ay doon niya itinakda. Yon. May mga bagay siya, no, na
ipinagagawa. Pero tingnan niyo mga minamahal. May mga purpose si Lord bakit nangyayari yan. Ano po? Sa panahon ni Moises, katigasan ni Paraon, pinadalhan ng napakaraming salot. O, di ba? Tumagal ba? Ano ba ang ginawa ni Faraon? Nakatagal ba siya sa kapangyarihan ng Diyos? Nung umpisa, nagmamatigas siya eh. Tapos, nag-resist siya doon sa ginawa ni Moises, ipinagawa ng Diyos kay Moises. Parang nakikipaglaban siya. Gusto niya ipakita. Siya din ay may magagawa sa pinadadalang salot ng Panginoon. Pero sa bandang huli, anong nangyari? Suko siya. Di ba? Sumuko din siya. Pwede ba siyang makipagmatigasan? Kaya ba niyang matatagalan ang Panginoon? Yung lakas ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Pag nagmatigas ka, pag mamatigasin ka ng Diyos, kita niyo ang Panginoon. Ay hindi ka pwedeng magmatigas sa Diyos eh. Kaya laging paalala, kapag narinig ninyo ang tinig ng Panginoon, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Gaya sa Meriba. Di ba? Huwag pagmamatigasin. Delikado po kasi mga kababayan, pag ang tao po nagmatigas. Bakit? Ano po ang pwedeng mangyari sa isang tao pag nagmatigas? Pagmamatigasin din ng Panginoon hanggang hindi na siya maligtas. Kasi, ang Diyos kasi naaawa sa kanyang kinaawaan at nahabag sa kanyang kinahabagan. Papaano ka ngayon magtamo ng habag mula sa Panginoon kung sa kabila ng ang Diyos nakiusap na sa atin, pero hindi mo siya pinansin, hindi mo man lang siya sinunod, hindi mo lang siya kinilala, hindi mo man lang pinakinggan ng bahagya o kahit bahagya ang kanyang mga salita. Kumbaga, hindi mo man lang siya iniintindi kung anong sinasabi niya sa iyo. Tayo po ang, kumbaga, nasa tao po yung mali, wala naman sa Diyos eh. Makipagmatigasan ang tao, pero ang Diyos, hindi naman tayo uubra sa Kanya. Kaya yung mga bagay na pinadadala ni Lord, may purpose siya dyan kung bakit nangyayari. Hindi natin alam kung ano po ang meron sa lugar na yon, at mayroon sa lugar dito, at mayroon sa lugar doon. Hindi natin masasabing walang ganon, walang ganyan. Si Lord ang nakakaalam ng lahat, pero tayo man, nakakasaksi din tayo na mga ilan-ilang bagay, o hindi lang ilan, marami pa nga eh. Ano po, tulad sa Senado ngayon, napakagulo. So tayo po ay pumukus na lang sa Panginoon. Dahil dito tayo ay kailangan natin na hindi tayo magkaroon ng tinatawag na pagkahawa. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. So, balik tayo doon sa lindol, Nakikita ko sa panahon ngayon, yung mga building na mapapansin niyo po, napakahuna, napakalalambot pagdating sa lindol. Sa bagay, kahit naman po matibay yung building eh. Kung lindol na po ang pasasapitin ni Lord, ay ewan ko lang kung may makakatagal. Wala nga daw makatagal eh. Matibay man yan, pero kapag kaya inuga, babagsak yan. Isa yatang parang kainan yata yung bumagsak. Mayroon pa doon katabi, parang nakita ko doon sa doon sa video ay parang isang dako ng iglesia, dakong pinagtitipunan ng parang dako ng iglesia yan isang lugar, dakong pagtitipunan. Sa iglesia yata yung, hindi ko lang alam, iglesia ni Manalo yung sinasabi ko. So magaganda po yun, malalaking mga gusali, parang kung tingnan mo matitibay, matitibay, matatag, pero parang isang iglap lang. At yung iba naman ay eskwelahan. So sana, mga kababayan, tama-tama pala,
Tama-tama, lindol ang pasasapitin ni Lord. Kaya, para madali, kita niya po, balik din sa tao. Dahil yung tao, yung mga manggagawa, yung mga kontraktor, minsan dinadaya nila yung materialis, Tama-tama pala sa lindol. Isang dagungdong lang, isang yanig lang. Yung building ay collapse agad. Walang kahirap-hirap na ibagsak ng Panginoon. So magpakumbaba po tayo, mga minamahal. Sa punto pong yan, isa lang ang nais nating iparating. Huwag po tayong magmatigas. Ang pagtawag natin sa Panginoon hindi mali na tawagin natin siyang Panginoon. Pero hindi lang sa bibig. Sana, nung wala pang lindol, Panginoon mo pa rin siya. Diba? Nung wala pang baha, Panginoon mo pa rin siya. Sa pamamagitan ng iyong pagtalima, pagsunod, pagkilala, pagpapasakop sa kanyang kalooban, sa pagbibigay pugay, pagluluwalhati sa Diyos, pagpupuri at pagpapasalamat, pagbibigay ng karangalan sa Diyos na siyang may lalang, na siya'y kinikilala mo sa lahat ng iyong mga lakad, kasama mo siya lagi, ang iyong mga pasya't desisyon ay siyang nangunguna, lahat ng iyong mga gawain ay sa kanya ka humihingi lagi ng patnubay at tulong para magawa rin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos. Sana hindi lang sa panahon na may lindol, doon mo siya tinawag na Lord, Diyos ko, kundi sa lahat ng panahon sa pamamagitan ng pamumuhay natin. At yun lang po mga minamahal, harinawa marami sa atin ang makapag-isip na yung mga bagay na nangyayari na may dahilan. Mayroong nais iparating si Lord. Ginigising niya ang tao. Sana'y magising din tayo. Magbalik loob tayo sa Panginoon, repent, tayo po ay manumbalik at magpakumbaba at magpasakop tayo sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na yan ay dahil din po sa kanyang galit. God bless po sa ating mga kapatid, sa ating mga minamahal na nandyan, sa ating mga kababayan, gabi, araw na makarating ang tinig na ito, ang live na ito sa inyo pong pakinig. Harinaway pinagpala kayo ng Diyos sa salita na inyong napakinggan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen at Amen. God bless po mga kapatid.